Magandang araw po sa lahat na mga nanonood nitong ating video ngayon, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran sa Jesus Christ the True Way. Sumasa inyo na po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Sa araw na ito, atin pong simulaan ang ating pag-aaral kasi mayroon po tayong series of studies para magkaroon tayo ng guidance. Kaya ito po ay biblical salvation at series po ito para masundan natin ang ating mga pag-aaral at atin pong sagutin ang mga tanong na ito isa-isa. Kaya ngayon pong umaga atin pong simulaan ang ating pag-aaral sa question number 1. What is biblical salvation of our soul? Ito po yung tanong na minsan madalas na itatanong sa atin kung ano po ba ang ibig sabihin ng kaligtasan. Minsan may nagtatanong sa inyo, ligtas ka na ba? At ang atin pong isasagot ay opo. Pero ang tanong, naintindihan ba natin ang ano po bang ibig sabihin ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Mayroon tayong several answers, mahango natin sa Biblia. At ang una ay, ito na ibig sabihin nito ay deliverance. Ang kaligtasan ng kaluluwa ay deliverance. I-deliver tayo, alisin tayo sa atin supposedly na tutunguhan, aalisin tayo sa penalty of our sin or of sin. Kasi ang kasalanan may kabayaran niya. Subalit, kung tayo po ay masasabing naligtas na ang ating kaluluwa, ay meron pong deliverance. Hindi na po tayo isasali doon sa kaparusahan o kabayaran dahil tayo po ay naligtas na. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya po mababasa natin yan sa John 3:16, Mark 16:16 at saka sa Romans 8:1. Ngayon, ating titingnan po ang mga verses na ito. Ang sabi, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So dito po, nilinaw na ang manampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak. Yung word not perish ay hindi mapahamak. So ito po ay tumutukoy sa kaparusahan ng ating kasalanan. At ang sabi ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, eternal life. Ang sabi sa Mark 16 up to 16:16, no? "Whoever believes and is baptized will be saved." So, ibig sabihin, pag tayo po ay nanampalataya, at dahil kung tayo nanampalataya, ay dapat talaga mabautismuhan tayo dahil yun naman ang utos ng Panginoon, ay maituring tayong ligtas. Paano naman kung hindi tayo manampalataya? Kaya sabi dito sa susunod ay, "Whoever does not believe will be condemned." So dito papasok ang kaparusahan. So madaling salita, ang isang taong ligtas ay nanampalataya kay Jesus, ay hindi na siya parurusahan. Siya ay naligtas na sa kapahamakan or sa kabayaran na siya sana ang magbayad, pero ito po ay binayaran na ng Panginoon. Kaya sa Romans 8:1 ang sabi, "Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus." Malinaw po
na pag ikay nakipag-isa kay Jesus, hindi ka na parurusahan dahil binayaran na ito ni Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya yan po ang ibig sabihin, isa sa mga sagot natin na pag sinabing ikaw ay ligtas, ay ang ibig sabihin hindi mo na babayaran ang iyong kasalanan dahil ito'y binayaran na ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na tayo po ay hindi na magkasala, kundi tayo ay binigyan na ng Diyos ng kapatawaran sa lahat. Kaya nga ang sabi, ang na kay Kristo na ay bago ng nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao. Ang lahat na kasalanan na dapat kanyang bayaran ay kinuha na at hinugasan na ng Panginoong Hesus. Kaya siya po'y maituturing na naligtas. Wala na siyang, hindi na niya babayaran ang kanyang ginawa na kasalanan dito sa lupa dahil binayaran na siya ng ating Panginoon. Paano kung magkasala ako? Ang sabi sa Bible, sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is righteous to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Okay, so malinaw po na tayo ay masasabing ligtas dahil pinatawad na tayo at niligtas na tayo sa kapahamakan. Pag tayo po'y namatay, ang ating kaluluwa ay hindi na natin babayaran yung ating mga kasalanan dahil binayaran na ito ng Panginoon. Pangalawa na sagot ay makikita natin ang sinasabing declaration of our justification by God. Ang ibig sabihin din ng tinatawag na ligtas ay pinawalang sala ka. Ang word na justification ay pinawalang sala ka ng Diyos. Anong ibig sabihin? Ang sabi sa Romans 5:1, ganito po, therefore, since we have been justified through faith, we have been peace with God through our Lord Jesus Christ. See? Yung ang ating justification ay through Jesus Christ. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng justification? Okay. Justification is not forgiveness of a man without righteousness. Pag sinabing justification, hindi pwede na ikay patawarin lang na walang nagiging kapalit na matuturing na ikaw ay pinawalang sala dahil may nagawang matuwid. Sa atin pong sitwasyon, ang sabi rito, kailangan na ang justification ay is a declaration that he possess a righteousness which perfectly and forever satisfies the law like the righteousness of Christ. Anong ibig sabihin? Pag ikaw ay pinawalang sala, ibig sabihin, it's either ikaw ang gumawa nito or tinubos ka. Katulad sa ginawa ni Kristo, tinubos niya tayo, siya na walang kasalanan. Ayon po dito sa 2 Corinthians 5:21 at saka Romans 4:6, ang sabi po dito ay ganito, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. So si Kristo ang gumawa para tayo ay maging katuwiran ng Diyos at tayo'y mapawalang sala. Tinanggap ng Diyos ang ginawa ni Kristo sa krus, kaya tayo ngayon ang bunga ay napawalang sala tayo. Kaya sabi nga din sa Roma, David says the same thing when he speaks of the blessedness of the man whom God credits righteousness apart from works. So, hindi niya pinagtrabahuan, pero ibinigay at nakuha niya ang kapatawaran. Yan po ang ibig sabihin ng grace or biyaya. Sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan at yan po ay gawa ng ating Panginoong Hesus
kung siya ay ating tanggapin sa ating mga puso. Kaya sabi ni David, mapalad ang tao. Kaya pag ikay tumanggap kay Kristo, mapalad ka at ikay maituturing na isang taong ligtas. Pangatlo, have possess eternal life. Ang sinasabing kaligtasan ng ating kaluluwa ay ito'y isang kaluluwa na natatanggap niya ang buhay na walang hanggan. Kanina binasa natin na ang taong tumanggap kay Jesus o nanampalataya kay Jesus ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May kaugnayan po dito. Ngayon, paano po natin ito makikita? Malaman natin sa 1 John 5:11 to 13 at saka Revelation 20:15. Ang sabi po ay ganito, and this is the testimony God has given us eternal life. Ang eternal life pala ay binigay sa atin, and this life is in His Son. So ang eternal life ay nandyan kay Jesus at ibinigay sa atin. He who has the Son, ang sino mang tumanggap sa anak. Ibig sabihin, tanggapin mo si Jesus sa puso mo, inimbitahan mo, sinabi ng bibig mo na Lord Jesus, come into my heart, at galing talaga sa puso mo, ang sabi niya dito, you will have life. Paano naman yung ayaw? Paano naman yung hindi nila gusto si Jesus? Ayaw nilang tanggapin sa kanilang puso. Kung tinanggap man, hindi buong puso. Ang sabi dito, he who does not have the Son of God does not have life. Kasi si Kristo titira sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ang sabi niya dito ay ang sino mang nakatanggap ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, salamat po dito sa mga salatang ito. At ngayon po, masasabi ba natin na tayo ay may buhay na walang hanggan na? Ay buhay pa tayo sa katawan, hindi pa tayo patay. Ito po ang sabi ng Bible. I write you these things, you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So, ibig sabihin, buhay ka pa ngayon, atin daw malalaman na mayroon tayong buhay na walang hanggan kasi tinanggap natin si Jesus. And that is by faith. Ibig sabihin, paniwalaan mo. Ito ay sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos sa iyo kasi ikaw naman ay naging tapat sa Kanya. Ngayon, ano po ba ang benepisyo pa nito? Ang buhay na walang hanggan ay ating mapakinabangan kasi ang ibig sabihin nito, ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At pagdating ng huling panahon, ang sabi ng Bible, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kaya napakahalaga na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay kasi pag nakasulat ito, hindi na tayo masama doon sa mga hahatulan dahil ang Book of Life ay listahan ng mga pangalan ng mga tao na tumanggap kay Kristo, napatawad ang kasalanan at sila ngayon ay namuhay na ng may kabanalan. Ngayon, ano pang maging benepisyo natin? Ang pang-apat, when a Christian dies, his soul will rest with Jesus. Yun ang ating pinakamagandang pangako ng Panginoon. Ang sabi sa Revelation 14:13, kasi ang tanong natin, iligtas na ako, paano kung namatay na ako, ano nang mangyayari sa akin? So ito po ang sabi ng Bible. Then I heard from the heavens says, right, blessed are the dead who die in the Lord from now on. So namatay sa Panginoon, ibig sabihin naglilingkod sa Diyos at inabutan ng kamatayan, mapalad daw ang taong yan. Bakit? Ito sabi, yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. So ito lang ang ating mapapansin na wala kang mabanggit na hukuman sila.
no, sa kasalanan. Kasi ang sabi dito, pagkamatay ay magpapahinga na. At yung atin daw ginawa bilang tayo ay mananampalataya, susunod ito sa atin. Ito ang mabibitbit natin kasi bibigyan ng Panginoon ng gantimpala ang ating paglilingkod sa Kanya. So, madaling salita, may lugar tayo na kasama natin ang Panginoon. Ano ang sabi sa Bible? Ang sabi dito sa 2 Corinthians 5:8-9, we are confident, I say, would prepare to be away from the body and at home with the Lord. So, pag nawala na ako sa aking katawan, ako ay kasama na sa Panginoon. See? Yan ang ibig sabihin. Nandito ka, ligtas ka, kaya you are waiting pag namatay man, alam mo na kung saan ka tutungo. Ngayon, ano sabi? So, we make it our goal to please Him whether we are at home in the body or away from it. So, ibig sabihin, aming sinisikap. Si Apostol Pablo sabi niya na mamuhay ako na matapat sa Panginoon. Hindi ko muligtas na ay maging pabaya. Dahil ligtas ako, ako'y maglingkod at ako'y magsamba, magpuri sa Panginoon na ikatutuwa ng aking Panginoon. Ang panghuling sagot po, ano pong ibig sabihin ng kaligtasan? Ang sabi dito, we have our heavenly home. Mayroon tayong at tahanan sa langit na ipinangako ng Panginoon. Ito po'y makikita natin sa 1 Peter chapter 1 verse 3-5. At ang sabi, praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So yung pagkabuhay na magulit ni Kristo, nagbigay sa atin ng pag-asa. Ngayon, ano ang bunga niya? And into an inheritance that never perish, spoil or paid in heaven, kept in heaven for you. So mayroon ng inihanda ang Diyos na lugar na atin daw mamanahin doon sa lahat na tumanggap kay Kristo. At ano sabi rito? Who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation is ready to be revealed in the last time. Kasi kukunin tayo ng Panginoon at dadalhin tayo sa Kanyang kaharian. Now, kung sakali man na tayo ay mamatay at hindi pa bumalik ang Panginoon, ang ating kaluluwa, diretso na kasama ni Jesus. Pero wala pa siyang glorified body. Ito'y mangyayari sa panahon na pagdating muli ng Panginoon, bibigyan tayo ng new body na galing sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang isang taong ligtas ay napakasaya na ating i-realize. Kaya't po, maging tapat tayo sa Panginoon. Lalo tayong maging maglingkod na may katapatan. Ang taong ligtas, anong ibig sabihin? Siya po ay pinatawad na, delivered na siya sa penalty of sin. He is justified. Siya ay may buhay na walang hanggan. Siya ay makipag-fellowship na kay Jesus kung mamatay at mayroon na tayong tahanan sa langit. Di ba nakakatuwa na malaman natin ang isang taong ligtas ay may pag-asa? Alalahanin natin, sabi nga, Christian who knows is a Christian who grows. Ang ibig sabihin, the more you know, the more you grow. Salamat po. Magandang